lumayas ka rito, batang pulubi. Sigaw ni Doña Isabel Lim, nakaupo sa kanyang nagniningning na luxury custom-made wheelchair. Siya ang pinakamakapangyarihan at pinakamayamang reyna na real estate sa Metro Manila. Ngunit ang kanyang mahita ay tila patay. Ang mga nangungunang autoridad na doktor ay nagpahayag na hinding-hindi na siya makakatayo pa sa kanyang buhay. Ngunit ang maruming batang iyon na nagmamakaawa para sa kanyang tira-tirang pagkain ay tumingin lang sa kanyang mamata at sinabi ang masalitang nagpatigil sa kanyang pahinga, "Ibigay mo sa akin ang iyong pagkain at sa loob ng 1 oras ay mapapatayo kita." Tumawa siya ng malakas sa harap nito. Ngunit hindi niya alam na ang basahan na batang ito ay nagtatago ng isang sikreto na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang bilyon-bilyong ari-arian. Panurin hanggang sa huli at saksihan ang hindi kapanipaniwalang himalang ito. Ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa araw na nilapitan ng bata ang kanyang mesa, kundi 6 na buwan na ang nakakaraan. Ang buhay ni Doña Isabel Lim ay tuluyang nahati sa bago at pagkatapos. Ito ay isang maliwanag na umaga. Pakiramdam niya ay siya ang reyna ng mundo. Bilang pinuno ng pinakamalaking real estate group sa Pilipinas, nakasakay si Doña Isabel sa kanyang pribadong helicopter na lumilipad sa ibabaw ng Sierra Madre Mountains patungong Palawan upang pirmahan ang isang transnational resort development project na nakakahalaga ng 50 bilyong piso. Sa ilalim niya ay ang mga nakamamanghang bangin at rumaragasang ilog. Tila walang anumang kapangyarihan sa mundo ang makakapigil sa kanyang ambisyon. Habang nagbabasa ng madokumento at umiinom ng dekalidad na cold brew coffee, binubuo niya sa kanyang isip ang business blueprint para sa susunod na 10 taon. Ngunit iba ang plano ng tadhana. Bigla, isang nakakabinghi na tunog ng pagkapunit ng metal ang pumawi sa uhong ng rotor blade. Ang helicopter ay nagkaroon ng matinding pagyani, tulad ng isang ibon na sugatan ng malubha. May isinisigaw ang piloto ng buong lakas, ngunit walang naririnig si Doña Isabel. Ang mundo ay naging isang baliw na umikot na kaleidoscope sa pagitan ng langit at lupa. Kasunod nito ay ang matinding pagbangga, walang hanggang dilim at katahimikan ng kamatayan. Nang makamalay siya, nakahiga siya sa nasusunog na labing helikopter. Naamoy niya ang goma, nalasahan ang dugo sa kanyang bibig at naramdaman ang matinding sakit sa kanyang nga braso. Sinubukan niyang tumayo at tumakas mula sa apoy. Sa kanyang isip, inutusan niya ang kanyang ngahita, tumayo, takbo, ngunit walang anumang reaksyon ang kanyang ngahita. Yumuko siya. Buo pa rin ang kanyang mahita, hindi rin nakalabas o nadaganan ng labing helikopter. Ngunit hindi niya maramdaman ang maito. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naging katawan ng iba, parang isang walang buhay na manikin, hindi na sa kanya. Sa sandaling iyon, nakahiga sa malamig na putik, inuulan at naghihintay ng rescue na pagtanto ni Doña Isabel na tapos na ang kanyang buhay. Ang sumunod na 6 na buwan ay impyerno sa lupa, mula sa Philippine General Hospital hanggang St. Luke's Medical Center at maging sa mga nanggungunang neurosurgical medical centers sa Japan at Amerika. Maraming kilalang propesor sa mundo ang nagpabalik-balik, nagkonsulta, nabalangkas ng makumplikadong surgical plans at nagsagawa ng maraming MRI scans. Walang pag-aalinlangan na nagbuhos si Doña Isabel ne bilyon-bilyong piso. Sanay na siya sa pagbili ng lupa, gusali, tao at maging ng batas gamit ang pera. Kumbinsido siya na mabibili rin niya ang kanyang kalusugan, ngunit pareho lang ang bawat resulta. Iniwasan ng mga doktor ang kanyang tingin at ginagamit ang komplikadong medikal na terminolohiya upang itago ang kanilang kawalan ng kakayahan. Isang konklusyon lang. Spinal compression fracture, putol na koneksyon ng nerbiyo, permanenteng paralysis, walang pag-asa. Umuwi si Doña Isabel sa Metro Manila. Hindi na siya ang matagumpay na reyna, kundi isang wasak na baldado. Ang kanyang napakalaking mansyon sa Antipolo, na ginawa sa malaking gastos, ay naging isang gintong hawla.
Ang dating eleganteng hagdanan ay naging hindi maakyat na bundok, ang mapasimano ay naging matataas na pader. Ang babaeng sanay na tumingin sa lahat mula sa itaas ay napilitang tumingin sa sinturon ngang iba. Ang kanyang dating malakas na personalidad ay naging hindi na matitiis. Nagpapaalis siyang katulong dahil sa kaunting ingay at sinira niya ang lahat ng salamin sa bahay para hindi makita ang sarili sa wheelchair. Kinamumuhian niya ang mundong ito, ngunit pinakakinamumuhian niya ang kanyang ngahita, ang walang silbing laman na naktaksil sa kanya. Sa isang araw na taglagas, nagpasya si Doña Isabel na bumaba na Antipolo. Pakiramdam niya ay sinasakal siya na magapader na mansyon. Inutusan niya ang kanyang driver at security head, si Mang Tonyo, na dalhin siya sa pinakamahal na high-end na restaurant sa Bonifacio Global City. Gusto niyang patunayan sa lahat na reyna pa rin siya, buhay pa siya. Ang mga waiter sa restaurant ay abala sa paligid niya. Dali-daling inililipat ang mga mesa at upuan para makadaan ang kanyang nakniningning at malaking custom-made wheelchair. Ang ibang mga customer ay nagbigay sa kanyang maikli at punong ngawan na tingin, pagkatapos ay mabilis na lumihis ng tingin. Naramdaman ni Doña Isabel sa kanyang balat ang awa na iyon. Sinunok nito ang kanyang pagpapahalaga sa sarili tulad ng malakas na asido. Hindi man lang niya binuksan ang menu. Malamig siyang nagutos sa waiter na mag-order ng pinakamahal na Alima Wagyu steak, medium rare, at isang tasang napakamahal na single origin coffee. Nakaupo siya sa ilalim ng malaking punong banyan sa teras. Perpekto ang pagkain at malakas ang aromang kape. Ngunit walang kabuluhan ang lahat. Walang laman ang kanyang puso. Hindi mapakali niyang tinusok ang steak gamit ang tinidor. Iniisip, kung makakatayo lang, ako ngayon at makalakad patungo sa sasakyan, kahit isang hakbang lang, handa akong isuko ang lahat ng aking kayamanan. Nang sandaling iyon, sa kasukdulan ng kanyang kawalan ng pag-asa, nilukso ang mga palumpong na naghihiwalay sa teras at sa kalye. Isang bata ang lumabas, naglalakat ng perpekto. Siya ay halos 12 taong gulang. Ang kanyang matatalim na tuhod ay nakalabas mula sa kanyang punit-punit na maong. Nakasuot siya ng t-shirt na 3 sukat ang laki at ang kanyang lumang sneakers ay binabalutan ng gray na tap upang hindi masira. Ang kanyang mukha at mga kamay ay puno na uling at alikabok na kalye. Ngunit sa kabilang ng kanyang kaawa-awang anyo, hindi siya kuba. Ang kanyang nga mata ay hindi lumilihis. Naglakad siya patungo sa mesa ni Doña Isabel ng may kumpiyansa, na parabang siya ang may-ari ng mamahaling restaurant. Si Mang Tonyo, ang bodyguard na nakatayo sa likod ni Doña Isabel, ay agad na nag-alerto, inabot ang kanyang walkie-talkie. Hoy bata, bulong ni Mang Tonyo. Umalis ka rito, private area ito. Hindi man lang kumurap ang bata. Ganap niyang binalewala ang malaking bodyguard para siyang hangin. Nilapitan niya ang mesa ni Doña Isabel. Nagmumula sa kanya ang amoy ng kalye, ng kahirapan at ng gutom. Tiningnan siya ni Doña Isabel nang may malamig na tingin. Inakala niya na iaabot ng bata ang kanyang maruming kamay at magsisimulang magmakaawa. Ale, maawa po kayo. Bigyan niyo po ako ng pera para makabili ng tinapay. Nakahanda na sa kanyang isip ang pinakamalupit na salita. Balak niyang durugin ito ng buo sa espiritu. Ngunit nanatiling tahimik ang bata. Tinitigan niya si Doña Isabel. Ang kanyang mamata ay hindi kapanipaniwalang kulay abo, kumikinang ng karunungan na hindi tugma sa kanyang basahan na hitsura. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa walang buhay na mga hita sa footrest ng wheelchair patungo sa kanyang mukha at sa huli ay tumigil sa hindi natapos na plate ng dekalidad na Wagyu steak. Hindi mo na maubos ito, hindi ito tanong, kundi pahayag. Ang boses enege bata ay medyo garalgal, ngunit nakakapagtakang kalmado. Nagulat si Doña Isabel sa walang takot na tapang na ito. Ano ang sabi mo? Malamig niyang tanong. Itinuro ang bata ang steak gamit ang kanyang marumi at payat na daliri. Kalahati lang ang nakain mo. Hindi mo na kailangan ang natira. Busog ka na. Ngunit gutom ang aso ko. Naramdaman ni Doña Isabel ang galit na kumukulo sa kanyang loob.
Paano siya nangahas? Isang pulubi ang nangahas na sabihin sa kanya kung ano ang kailangan niya at hindi kailangan. Makinig ka. Bata, sabi niya sa pagitan ngam nga nakakagat ng ngipin. Umalis ka rito bago ka itapon ng aking bodyguard sa labas. Hindi ako nagbibigay ng limos sa mga pulubi. Bahagyang umangat ang sulok ng labing ang bata. Ang mapait na ngiting iyon ay napakatanda at punong pait na nagpatigil kay Doña Isabel. Hindi ako pulubi, sabi niya. Nagalok ako ng isang kasunduan, isang negosyo. Ikaw ay isang negosyanteng babae. Tama, alam mo ang halaga ng isang kasunduan. Tumawa si Doña Isabel, ang kanyang tawa ay parang huningang uwak. Ano ang may bibigay mo sa akin? Ang mapulgas sa iyong katawan. Lumapit ang bata. Yumuko patungo kay Doña Isabel. Ang kanyang tingin ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ibigay mo sa akin ang steak na ito, bulong niya. Ibigay mo sa akin ang iyong tira-tira. Bilang kapalit, tuturuan kitang lumakad. Ang biglang at matapang na pahaya na ito ay nagpatigil kay Doña Isabel. Nahulog ang pilak na tinidor mula sa kanyang maayos na mga daliri at tumama ng malakas sa pinggan. Sa nakakamatay na katahimikan, ang tunog na iyon ay nakakabingi. Tuturuan mo akong lumakad. Hindi niya makapaniwalang bulong. Sa nakaraang 6 na buwan, nakarinig na siyang daan-daang pangako. Mga albularyo sa probinsya na nanggakong pagaling. Mga nangungunang atsupong turis na nanggakong himala, mga Japanese robotic engineer na naglarawan ng teknolohiya sa hinaharap. Ang bawat isa sa kanila ay humingi ng milyon-milyong down payment bago magsalita, at bawat isa sa kanila ay nagsinungaling. Ngunit ang batang ito, ang maruming batang gala, ay humihingi lang isang piraso ng tira-tirang karne. Ang galit na bahagyang humupa ay muling sumiklap ng ilang beses ang lakas. Ito ang pinakamalupit at pinakawalang katuturang biro na naranasan niya sa kanyang buhay, tumawa si Doña Isabel. Ang tawang iyon ay nakakapanindig balahibo, puno ng pagkapot, sakit at kahihiyan. Ang mga customer sa katabing mesa ay nagulat at lumingon. Binaliw ka na o isa kang henyong manloloko. Pinunasan niya ng mamahaling napkin ang luha na umapaw dahil sa matinding tawa. Inakala mo bang isa akong baliw? Sa tingin mo ba ay maniniwala ako na mas mahalaga ang aking tira-tira kaysa sa lahat ng medikal na kaalaman ng pinakamagaling na neurosurgeon sa buong mundo? Mabilis siyang lumingon kay Carlo, ang kanyang assistant na nakaupo sa katabing mesa at naglalaro sa kanyang telepono. Carlo, bigyan mo siya ng pera, palayasin mo siya sa aking paningin. Agad na tumayo si Carlo. Kinuha niya ang ilang libu-libong piso mula sa kanyang designer wallet, 51,000, 53,000, 53,000. Sapat na ang halagang iyon para sa batang gala sa loob ng ilang buwan. Nagbigay si Carlo ngiting mayabang at inihagis ang pera sa mesa sa harap ng bata, parang nagtatapon ng buto sa aso. Kunin mo na yan, bata, tamat na, sabi ni Carlo. Suwerte mo ngayon. Bilhan mo ang sarili mong bagong buhay. At pagkatapos ay umalis ka na. Ang asul ng mga banknot ay nakakalat sa tabing ng pinggan, bahagyang hinahangin. Tinitigan ni Doña Isabel ang bata. Inasahan niyang makikita ang kasakiman sa kanyang mata. Akala niya ay dadamputin itong bata at tatakbo tulad ng ibang mapulubi nun. Gusto niyang makita ang kasakiman na iyon upang patunayan ang kanyang teorya. Lahat ng tao sa mundo ay nabibili, walang anumang sagrado. Ngunit hindi man lang tiningnan ng bata ang pera, hindi man lang lumihis ang kanyang tingin kahit isang sentimetro. Diretsong nakatingin siya sa mata ni Doña Isabel. At ang nakita niya sa mga mata nito ay pagkabigo, hindi pagkabastos, hindi galit, kundi purong pagkabigo. Tulad ng isang guro na nakatingin sa isang estudyanteng muling nagkamali ng sagot. Hindi ko kailangan ang iyong basurang papel, kalmado niyang sabi. Ang kanyang boses ay pumawi sa ingay ng hangin. Hindi ko magagamit iyan para sa aking maaso. Kailangan nila ng pagkain. At kailangan mo ngahita. Ito ay isang patas na palitan, bartering. Hindi limos. Hindi na nakatiis si Mang Tonyo.
Ang malaking lalaking ito na may makapal na lig na sanay na lutasin ang nga problema gamit ang kanyang nga kamao ay hindi makapapayag na ang isang batang hamok sa kalye ay makikipag-usap sa kanyang amo ng ganon. Sapat na ang kalokohan na ito, sigaw niya, tumayo mula sa kanyang upuan. Isang malaking anino ang bumalot sa bata. Makinig ka, bata, may 3 segundo ka para maglaho, kundi ay babaliin ko ang iyong gulugod. Lumapit si Mang Tonyo, inabot ang kanyang makapal na kamay para dakmain ang balikat ng bata. Tigil. Ang sigaw ni Doña Isabel ay matalas tulad ng latigo. Napahinto si Mang Tonyo, ang kanyang kamay ay nakalutang sa ere, 1 pulgada lamang mula sa maruming t-shirt ng bata. Nagulat siyang tumingin sa kanyang amo. Doña Isabel, ininsulto ka niya. Sabi ko, umupo ka at manahimik. Ang boses ni Doña Isabel ay may dating bakal na kaluban na nagpatremble sa mga executive ng board noon. Walang sinuman ang hahawak sa kanya ng walang utos ko. Hindi niya rin maintindihan kung bakit niya ito ginawa. Ang kanyang lohika ay sumisigaw sa kanya na palayasin ang mayabang na ito. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay humingi ng parusa. Ngunit ang kanyang instinct, ang instinct ng hayop na tumulong sa kanya na bumuo ng isang malaking imperyo negosyo ay bumubulong sa kanyang tainga. Teka, may kakaiba rito. Hindi siya nagsisinungaling. Tiningnan niya ang mga matang bata, walang takot kay Mang Tonyo o pagpuri sa pera. May kapangyarihan doon, isang kapangyarihan na minsan niyang taglay ngunit nawala na. Bumaba ang katahimikan. Ang bawat segundo ay tila ilang oras. Tanging ang tunog ng trapiko mula sa kalayuan ng BGC at ang tibok ng puso ni Doña Isabel ang maririnig. Tinitigan niya ang bata, sinusubukang humanap ng kahit kaunting senyales ng pagsisinungaling o isang bahagyang ngiti na nagpapahiwatig ng isang biro na malapit ng ibunyag. Ngunit ang ekspresyon ng bata ay lubhang seryoso, halos taimtim. Naiintindihan mo ba talaga ang iyong iniaalok? Sa wakas ay nagsalita siya, bahagyang nanginginig ang boses. Sinabi ngam nga doktor na putol ang aking spinal cord na hindi na ito kayang ayusin. Ang madoktor ay tungkol sa spinal cord, sagot ng bata, ngunit tayo ay tungkol sa utak. Nakalimutan ng iyong utak kung paano kontrolin ang iyong mga hita. Pinutol ne utak ang koneksyon tulad ne ke pagbatay ne ilaw sa isang walang taong silid para makatipid sa kuryente. Alam ko kung paano muling buksan ang switch. Ang kanyang masalita ay kakaiba, ngunit naglalaman ito ng isang lohika na nakakapanindig balahibo. Huminga ng malalim si Doña Isabel. Wala na siyang anumang mawawala, wala na talaga. Nasa ilalim na siyang butas. Sige, mahina niyang sabi. Para sa iyo ang steak. Kinuha niya ang tinidor at itinulak ang pinggan sa gilid ng mesa. Kunin mo, ngunit makinig ka, bata. Kung pagdating natin sa bahay ko ay malaman kong isa ka lang baliw o manloloko, hindi lang kita palalayasin, ipapatawag ko ang pulis at sasabihin kong ninakaw mo ang aking pitaka. Makukulong ka sa juvenile detention. Handa ka bang isugal ang iyong kalayaan para sa isang pirasong karne? Ito ay isang nakakatakot na banta, ngunit hindi man lang kumurap ang bata. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gusot ngunit malinis na plastic bag. Nang walang pagmamadali, kalmado niyang inilagay ang dekalidad na wagyu, ilang piraso NG patatas, at isang piraso NG tinapay sa loob, at itinali. Hindi ako takot makulong, sabi niya, ibinalik ang bag sa kanyang bulsa. Ang takot ko lang ay masayang ang buhay. Tara na, sa bahay mo. Ang biyahe patungo sa mansyon sa Antipolo ay humigit kumulang 30 minuto. Karaniwan, ginagamit ni Doña Isabel ang oras na ito upang tingnan ang kanyang telepono, sumagot ng ma-email o magalit sa kanyang ma-empleyado sa telepono. Ngunit ngayon, tahimik siyang nakaupo sa loob ng Mercedes-Benz sa likod ng soundproof na salamin. Nakaupo sa tabi niya sa puting luxury leather seat ang batang si June. Ang kaibahan ay napakalaki. Ang marumi at punit-punit na maong ng bata laban sa mamahaling interior ng sasakyan.
Mahigpit niyang hawak ang bulsa na naglalaman ng pagkain, tila takot na may kumuha nito. Nanunod siya ng may pakamangha sa tanawin sa labas ng bintana, ngunit hindi naktanong ng anumang walang kabuluhang tanong. Hindi niya hinawakan ang mga pindutan o sinubukang buksan ang sound system. Nagpakita siyang dignidad na bihira makita kahit sa mga adultong lalaki. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Doña Isabel. Sino siya? Isip niya. Saan siya nanggaling? Bakit siya ganun kakumpiyansa? At Diyos ko, bakit ako pumayag sa ganito? Baliw na ba ako? Isa lang akong desperado at miserable na baldado na naniniwala sa fairy tale. Ngunit sa tuwing sisilip niya ang profile ng bata at nakita ang kanyang nakatuon na ekspresyon, nawawala ang kanyang pagdududa. May kapayapaan na nanggagaling sa kanya, isang kapayapaan na lubos niyang hinahangad ngayon. Huminto ang sasakyan sa harap ng malalaking bakal na gate ng mansyon. Binuksan ng guwardiya ang gate. Naunang bumaba si Mang Tonyo, kinuha ang wheelchair mula sa likod ng sasakyan at binuksan ito. Pagkatapos, sa isang paraan na normal sa kanyang ngunit puno nga kahihiyan para kay Doña Isabel, buonggaan siyang binuhat mula sa sasayan patungo sa wheelchair. Inayos ni Doña Isabel ang kumot sa kanyang mga hita. Ayaw na ayaw niya ang sandaling ito na nagpabago sa kanya mula sa reyna ng mundo patungo sa isang walang magawang pasanin. Inasahan niyang titiknan siya ni Jun ng may awa o kuryosidad. Ngunit nakatayo na ang bata sa pasukan ng mansyon, tinitignan ang maluwag na library. Hindi man lang niya ito tiningnan at agad na nagbigay ng utos. May malaking bintana doon, maganda ang ila. Kailangan natin nga espasyo. Ang mga katulong na naghihintay sa kanilang amo sa foyer ay nanlaki ang mga mata. Ang kanilang amo na nagagalit sa kahit isang butil ngang alikabok ay nag-uwi ngang isang maruming batanggala. Lumapit ang matandang mayordoma, si Manang Elena, na nakakunot ang ilong. Doña Isabel, kailangan ko bang tawagan ang kumpanya ng disinpeksyon? May amoy ang batang ito. Tiningnan ni Doña Isabel si Jun. Oh, may amoy kalye siya. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon para sa kanya ay tinatawag na pag-asa. Hindi na kailangan, Manang Elena, putol niya. Dalhan mo kami ng tubig at siguraduhin mong walang sinumang makakaistorbo sa amin, walang sasagutin na tawag, walang bisita. Kahit magkaroon ng giyera sa labas, wala ako dito. Pumasok sila sa maluwang na library na may dekalidad na hardwood flooring. Lumapit si Jun sa pinto, at sa harap ni Mang Tonyo na balak sanang sumunod, malakas niyang isinara ang pinto. May tunong ngang kalak ng nilok niya ito, dalawa na lang sila sa silid. Nakaupo si Doña Isabel sa kanyang marangyang wheelchair sa gitna ngang silid. Nakatayo si Jun sa harap niya. Sige, sabi ni Doña Isabel, nakaramdam ngang kaba sa kanyang loob. Narito na tayo, ang pagkain ay nasa iyong bulsa. Natupad ko na ang ating kasunduan, ngayon ay ikaw na. Ipakita mo sa akin ang iyong himala, bata. Inalis ni Jun ang kanyang lumang backpack, inilagay sa sahig at dahan-dahang binuksan ang zipper. Naging alerto si Doña Isabel. Ano kaya ang nasa loob? Armas? Droga? Kinuhang bata mula sa backpack ang isang set ng kakaibang bagay. Isang maliit na rubber hammer, isang set ng manipis na silver needles na parang acupuncture needles at isang lumang leather-bound notebook na may punit na pabalat. Nilapitan niya si Doña Isabel. Masakit ito, babala niya. Hindi pisikal na sakit, kundi mental na sakit. Kailangan mong tanggalin ang iyong baluti. Simulan mo na, huminga ng malalim si Doña Isabel. Binuksan ni Jun ang lumang notebook. Dilaw na ang makapahina at puno itong masikip at malinis na sulat at mga diagram ng meridians ng katawan ng tao. Ito ang diary ng aking tatay. Mahina niyang sabi, dahan-dahang hinahaplos ang pahina. Nakasaad dito ang lahat ng kaso na isinuko ng orthodox medicine. Tinawag ito ng tatay na pagkagising. Naniniwala siya na ang katawan ng tao ay isang makina lamang at ang utak ang driver. Kung ang driver, dahil sa trauma ng aksidente, ay nakatulog at pumikit sa likod ng manibela,
Hihinto ang sasakyan kahit na maayos ang makina. Hindi makapaniwalang nakinig si Doña Isabel. Nabali ang aking gulugot, bata. Ibig sabihin, putol ang kabel, hindi makadaan ang signal. Pwedeng ayusin ang kabel, tutol ni June. O kaya, pwedeng gumawa ng bagong circuit. Adaptable ang utak. Pero una, kailangan nating malaman kung buhay pa ang driver. Kinuha niya ang rubber hammer. Malakas kong hahampasin ang iyong tuhod. Hindi ka lang dapat maghintay sa pagampas. Kailangan mong makita sa iyong isip na gumagalaw ang iyong ngahita. Kailangan mong makita ito ng malinaw sa iyong isip na parang totoo itong nangyayari. Humimok si Doña Isabel. Ginawa ko na iyan ng libu-libong beses sa mga doktor. Ginawa mo iyan para patunayan na mali sila, mariing sabi ni June. Ngunit ngayon, ginagawa mo iyan para mabuhay. Ipikit mo ang iyong mamata. Ipinikit ni Doña Isabel ang kanyang mamata. Dumating ang pamilyar na malamig na dilim. Isipin mo na tumatakbo ka. Ang boses ng bata ay nasa kanyang tainga. Huwag lang maglakad. Tumakbo ka. Huli ka na sa eroplano. O tumatakas ka sa panganib. May mga lobo na humahabol sa iyo. Nararamdaman mo ang kanilang hininga sa iyong likod. Ang iyong mga kalamnan ay humihigpit. Itulak mo ang lupa. Nag-apoy ang iyong mga binti. Takbo, Doña Isabel, takbo, tok. Malakas na hinampas ni June ang ligamen sa ilalim ng kanyang kneecap gamit ang rubber hammer. Agad na idinilat ni Doña Isabel ang kanyang mga mata. Hindi gumalaw ang kanyang mga hita. Walang tunog, walang reaksyon. Parang patay na pabigat. Wala. Sabi ko na sa iyo, sabi niya nang may mapait na pakiramdam ngang tagumpay. Sinayang mo lang ang oras ko. Hindi nagalit si June, hindi nga siya nagulat. Siyempre walang reaksyon, sabi niya. Gumawang pader ang iyong utak. Pinigilan nito ang signal dahil takot ito sa sakit. Kailangan nating sirain ang pader na iyon. Ibinaba niya ang rubber hammer at kinuha ang isang mahabang silver needle. Naging alerto si Doña Isabel. Ano ang gagawin mo? Hahanapin ko ang mga fire points, sabi ni June. Sa tradisyonal na Chinese medicine, tinatawag itong acupuncture points kung saan lumalabas ang energy ng meridian. Hindi patay ang iyong ngahita, Doña Isabel. Natutulog lang sila ng mahimbing. Kailangan ko silang gisingin. Umupo siya sa sahig sa tabing ang kanyang paa. Hinubad niya ang kanyang designer high heels na hindi man lang nadapuan ng alikabok at tinanggal ang kanyang stockings. Ang kanyang paa ay maputla, malamig at perpektong walang bahid. Hinawakan ni June ang karayom. Tumingin ka sa akin, utos niya. Huwag kang pumikit. Tumingin ka sa iyong mapa. Kailangan mong hangarin na maramdaman ang sakit. Kailangan mong ipagdasal ang sakit. Itinusok niya ang karayom sa acupuncture point sa ilalim ng kanyang malaking daliri sa paa. Pinanut ni Doña Isabel ang karayom na bumaba ng malalim, walang dugo, walang sakit. Pakiramdam niya ay isa lang siyang manonot sa sinehan, nanonot ng isang manikin na pinahihirapan. Walang pakiramdam, sabi niya. Hinugot ni June ang karayom at inilipat ng 1 sentimetro pataas. Walang reaksyon sa Yongquan Point. Pataas pa, sa gitnang talampakan, walang reaksyon. Lumipas ang 1 oras. Ang buong talampakan ay nasundot na. Punong pawis si June. Ang kanyang kamay na may hawak na karayom ay nagsimulang manginik dahil sa matinding pagkakakapit. Ngunit hindi siya huminto. Si Doña Isabel, na nakaupo sa wheelchair, ay naramdaman na ang mahinang ningasgang pag-asa na umusbong sa restaurant ay unti-unting namamatay habang lumilipas ang mga segundo at minuto. Muli niyang naramdaman na isa siyang niloko. Hangal na matandang babae. Sapat na, sabi niya, pagod na ako. Tumigil ka na. Isa ka lang bali na may sadyang intensyon na saktan. Kunin mo ang pagkain mo at lumayas ka na. Gusto kong mapag-isa. Tumingin si June sa kanya. Ang kanyang mata ay punong galit. Sumuko ka na. Mahina niyang tanong. Ikaw, ang babaeng bumuong ang isang imperyo, ang babaeng kayang durugin ang makalaban sa isang tingin, sumuko ka sa isang piraso ng laman sa iyong katawan. Hindi ako sumuko, sigaw niya.
Tinanggap ko lang ang katotohanan, wala itong silbi. Wala itong silbi dahil hindi ka naniniwala, sigaw niya pabalik. Nakaupo ka lang diyan sa ginintuang wheelchair, nagmamakaawa sa sarili mo. Oh, kawawang Doña Isabel, napakawalang katarungan ng tadhana. Inibig mo na ang iyong sakit, ito ay naging iyong dahilan para tumakas. Ang masalitang iyon ay parang malakas na sampal sa mukha. Huminga ng malalim si Doña Isabel, punong galit. Kinuha niya ang mabigat na crystal glass na puno ng tubig mula sa mesa at inihagis ito ng malakas sa bata. Lumayas ka, sigaw niya ng balisa. Lumayas ka sa bahay ko. Sa sandaling iyon, sa kasugdulan ng kanyang galit, nang ang kanyang buong katawan ay naging alerto at handa ng sumalakay, mabilis na itinurok ni June ang silver needle sa punto sa pagitan ng kanyang malaking daliri sa kaliwang paa at ng ring finger gamit ang buong lakas. Natigilan si Doña Isabel. Nahulog ang baso mula sa kanyang kamay, ngunit hindi ito nabasag kundi gumulong sa karpet. Kumalat ang tubig sa sahig, dahan-dahan siyang yumuko. Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang lumiit ang kanyang mapupil. Naramdaman niya iyon, hindi ito ordinaryong sakit. Ang pakiramdam ay parang may naglagay ng live high voltage bare wire direkta sa kanyang paa. Isang matalim, mainit na kirot ang mabilis na tumama mula sa kanyang daliri sa paa patungo sa kanyang utak. Ah! Napasigaw siya. Agad na hinugot ni June ang karayom. Hinihingal siyang tiningnan. Naramdaman mo ba? Tanong niya. Hindi makapagsalita si Doña Isabel. Mahigpit siyang nakakapit sa armrest ng wheelchair. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon ng malalim sa balat. Doon, sabi niya, itinuturo ang kanyang mahita gamit ang nanginginig na daliri. Ang kanyang boses ay mahina na parang kandila. May apoy doon. Nararamdaman ko ang apoy na nasusunog. Binitawan ni June ang karayom, humiga ng patag sa malambot na karpet at iniunat ang kanyang nga braso. Tumawa siya, isang nakakabaliw na tawa, parang isang taong may neuropathic disorder. Nakakonekta na ang circuit, sigaw niya sa kisame, tama si tatay, hindi putol ang kable, nabarahan lang ng basura, nakalusot tayo, Doña Isabel. Nasira natin ang pader. Nakaupo si Doña Isabel, hindi gumagala. Takot siya na baka mawala ang pakiramdam na iyon. Takot na baka ilusyon lang ito. Ngunit ang mainit na kirot ay patuloy pa ring sumasakit sa loob ng kanyang mabinti. Ito ang pinakamasarap na sakit na naranasan niya sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang bata na nakahiga sa sahig, marumi at pawisan, at tumatawa ng malakas. Ngayon ano? Tanong niya. Makakatayo na ba ako? Umupo si June. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi ngayon. Ngayon, nakita lang natin ang pinto. Ngayon, kailangan nating hanapin ang susi para buksan ito. Ito ay reconnaissance lamang. Ngayon pa lang magsisimula ang totoong giyera. Tumayo siya, pinakpag ang alikabok sa kanyang matuhod at nagsimulang ayusin ang kanyang magamit. Babalik ako bukas nga alas 8 umaga, sabi niya, sa tonong parang isang tunay na autoridad na doktor. Maghanda ka. Magsasanay tayo hanggang sa bumaksak ka at pagkatapos ay magsanay pa ng kaunti. Nang hawakan niya ang doorknob, tinawag siya ni Doña Isabel. Lumingon siya, salamat sabi niya. Napakahirap para sa kanya ang tatlong salitang iyon. Matagal na siyang hindi nagsasalita nito sa sinuman. Tumango ang bata. Pakainin mo ang maaso, sabi niya. Nasa akin ang karne, ngunit mas gusto nila kung may nakakaalala sa kanila. Umalis siya. Naiwan si Doña Isabel na mag-isa sa maluwang na library. Sa loob ang 6 na buwan, sa unang pagkakataon, hindi niya tinawagan si Mang Tonyo para buhatin siya pabalik sa kanyang silid. Umupo siya sa dilim, mahigpit na nakakapit sa armrest. Sinusubukang muling ibalik ang nasusunog na pakiramdam sa kanyang mahita. Kahit hindi siya nagtagumpay, alam niyang nandun iyon. Alam niyang magiging bagong araw bukas. Sisimulan niya ang kanyang giyera. Ang sumunod na 2 linggo ay
isang walang tigil at nakakapagod na maraton para kay Doña Isabel. Ang kanyang marangyang mansyon na dating ginagamit niya para magpahinga ay naging isang larangan ng digmaan. Tuwing umaga, hindi na siya ginigising ng moy ng kape kundi ng walang awang pagsasanay ni Jun. Ang batang ito ay walang awa, walang pagpapalusot at tumangging makinig sa anumang reklamo. Pinilit niya siyang gumapang sa karpet tulad ng isang sanggol, gamit ang kanyang braso para suportahan ang kanyang katawan, gumugol ng ilang oras upang ituon lamang ang kanyang atensyon sa isang daliri sa paa. Nakalimutan ng iyong makalamnan kung paano gumana. Nang 100 beses na nadapa si Doña Isabel, ang kanyang matuhod ay galos-galos at dumudugo. Patuloy na inulit ni Jun sa tabi niya, "Kailangan mong paalalahanan sila, ikaw ang general, sila ang mga sundalo. Kung mahina ang general, babagsak ang hukbo, ito ang batas ng bakal." Isang araw, nang muling ipagkanulo siyang kanyang ngahita at siya ay bumagsak ng malakas sa sahig, sa sakit na hindi na niya makagalaw, tuluyang bumagsak si Doña Isabel. "Sapat na, hindi ko na kaya, baldado ako, Hun, ito na ang katapusan." Sigaw niya, umiyak. Nanatiling tahimik si Jun. Lumapit siya at umupo sa tabi niya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma at dilaw na litrato. Sa litrato ay isang lalaki na nakasuot ng puting coat. "Ang tatay ko," mahina niyang sabi. Sabi ngang tatay ko, "Darating lang ang katapusan kapag tumigil ka sa pakikipaglaban. Hanggat may hininga ka, kaya mong manalo. Gusto mo bang manalo?" Ang mataong ngayon ay naghahanda ng hatin ang iyong kumpanya. "Gusto mo bang pagtawanan ka ni Carlo?" Ang masalitang ito ay mas matindi pa sa pisikal na sakit. Naalala niya si Carlo, ang mapanlinlang na assistant na naglalayong agawin ang pwestong chairman. Muling nagbigay sa kanyang lakas ang galit. Napakagat siyang labi. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa sahig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto habang dahan-dahan siyang lumuhod. Muli, pilit niyang sabi sa pagitan ng kanyang mangipin, "Gagawin natin muli." Ngunit ang tunay na banta ay hindi nakmula sa sakit, kundi sa tao. Ang balita tungkol sa pagpabagaling ng isang Batanggala sa isang bilyonaryo ay nakarating sa tainga ng kanyang personal na doktor, si Dr. Mendoza. Nagalit ang kilalang propesor, takot na mawala ang kanyang ginintuang koneksyon. Bumukas ng malakas ang pinto ng library. Nagmamadali si Dr. Mendoza na pumasok kasama ang security head, si Mang Tonyo. "Ano sa ngalan ng langit ang nangyayari dito?" Sigaong doktor nang makita si Doña Isabel na nakadapa sa sahig. Ang kanyang ngahita ay punong karayom. "Doña Isabel, pinapatay kang manloloko na ito. Magdudulot itong impeksyon. Ito ay krimen. Mang Tonyo, itapon mo ang batang ito." Mabilis na lumapit si Mang Tonyo kay Jun. Umurong ang bata, isang bahid ngang instintibong takot ng isang bata na humaharap sa isang higante ang sumilay sa kanyang mga mata. "Subukan mong hawakan siya." Ang boses ni Doña Isabel ay mahina ngunit malamig na parang yelo. Agad na natigilan si Mang Tonyo. "Ngunit Doña Isabel, nagprotesta ang doktor, inuutusan kitang umalis." Huminga ng malalim si Doña Isabel. Gamit ang kahangahangang lakas ng loop, dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili, sumasandal sa mabigat na executive desk. Tiningnan niya ang kilalang doktor ng may tingin ng pangungutya. 6 na buwan mo akong ginamot. Kumuha kang milyon-milyong piso sa consultation fees at pagkatapos ay sinabi mong wala akong pag-asa. Ngunit ang batang ito, sa loob lamang ng 2 linggo, ay nagawa ang hindi mo nagawa. "Nararamdaman ko ang aking mahita." "Doktor, nararamdaman ko ang sakit. Siba ka na, kayong dalawa, umalis kayo sa bahay ko." Ngayon din, namutla si Dr. Mendoza at umalis ng nagmamadali. Yumuko si Mang Tonyo at sumunod. Nakatayo pa rin si Doña Isabel, nakasandal sa mesa, humihinga ng malalim. Tumingin siya kay Jun. "Na gayon, tayo na lang," sabi niya. "Sa loob, nakatlong araw ay ang shareholders meeting.
Susubukan ni Carlo na agawin ang kontrol ng kumpanya. Kailangan kong lumakad sa meeting room na iyon gamit ang sarili kong paa. Narinig mo ba? Lumakad hindi itulak. Tumango si Jun, ang kanyang mukha ay naging napakaseryoso. Kung gayon, magsanay tayo hanggang hating gabi, hanggang sa bumaksak ka at pagkatapos ay magsanay pa ng kaunti. Dumating ang araw na shareholders meeting. Sa top floor na isang modernong class skyscraper sa Makati, naktipon ang pinakamalupit na pating na mundo ng negosyo. Ang malalaki na nakasuot ang mamahaling bespoke suites ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay paminsan-minsang bumabaling sa bakanteng upuan ng chairman sa dulo ng mesa ng pulong. Nagpakita na si Carlong kilos ng isang may-ari. Board members, sabi niya sa tonong punong huwat na pagdadalamhati, si Chairman Doña Isabel Lim, sa kasamaang palad, ay hindi na makapagpapatuloy sa pamamahalang malaking imperyo na ito. Ang kanyang kaisipan ay labis na naapektuhan. Sa pagkakaalam ko, kumuha pa nga siyang isang batanggala sa kalye upang gamutin siya. Kailangan nating ipakita ang pag-unawa at ipadala siya sa isang profesional na pasilidad. Tulad ng para sa operasyon ng kumpanya, ako ang mamamahala. Ang mga board members sa paligid ay tumango ng pagsangayon. Nasa mesa na ang mga dokumento para sa pagtanggal sa chairman. Kinuha ni Carlo ang mamahaling Montblanc fountain pen at naghanda ng pumirma. Eksaktong alas 10 ng umaga, dahan-dahang bumukas ang malalaking dobleng pinto sa likod ng meeting room. Sabay-sabay na lumingon ang lahat. Inaasahan na makakita ng isang wheelchair na itinutulak papasok, ngunit walang wheelchair. Sa pinto ay isang tungkod, isang eleganteng itim na tungkod na may hawakan na purong pilak. At sa likod ng tungkod ay si Doña Isabel Lim, nakatayo siya. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang noo ay puno ng maliliit na butil ng pawis. Ang bawat hakbang niya ay tila napakahirap, ang kanyang mahita ay bahagyang nanginginig. Ngunit naglalakad siya. Mabagal ang kanyang paglakad, ngunit tuwid ang kanyang tindig, nakataas ang kanyang ulo, ang kanyang nga mata ay nakatitig sa mga matang traidor na si Carlo. Ang buong meeting room ay nilamon ng katahimikan ng kamatayan. Tanging ang tunog nga takong na tumatama sa marmol na sahig at ang tunog ngang tungkod na pumupukpok sa lupa ang maririnig. Tak 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 tak, walang sinumang makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang babaeng inilibing nila ng buhay ay muling nabuhay mula sa abo tulad ng isang phoenix. Nilapitan ni Doña Isabel ang kanyang upuan ng chairman, hindi siya umupo. Nakatayo pa rin siya. Ang kanyang kamay ay nakasandal sa mesa upang itago ang pangingining ng kanyang tuhod. Narinig ko, ang kanyang boses ay may dating bakal na otoridad na umalingonggaw sa malaking meeting room na naghahanap kayo ng bagong chairman. Narito ako. May kuro-kuro ba ang sinuman? Natakot si Carlo at umatras. Ang kanyang mukha ay kasing putlang abo. Nahulog ang panulat mula sa kanyang kamay. Doña Isabel, paano nangyari ito? Nautal niyang sabi. Lumayas ka, kalmado niyang sabi. Siba ka na, Carlo, at lahat ng sumuporta sa iyo. Ngayon din, umalis kayo sa gusaling ito. Walang sinumang nangahas magsalitang isang salita. Ang kapangyarihan ng imperyo ay bumalik sa kamay ng tunay nitong may-ari. Nang gabing iyon, nang humupa ang usok ng tagumpay, hindi umuwi si Doña Isabel para magdiwang. Sumunod siya sa address na ibinigay ni Jun, patungo sa isang mapanganib at lumang barong-barong na lugar sa Tondo. Ang mabahay dito ay parang matirahan ng basura. Ang kanyang luxury black sedan ay huminto sa harap ng isang kinakalawang na garahe na gawa sa yero. Nakabukas ang sliding door ng garahe at may mahinang ilaw sa loob. Nakita niya si Jun. Ang bata ay nakaupo sa isang lumang kahoy na kahon. Pinapakain ang dalawang matatandang asong galagamit ang dekalidad na wagyu na ibinigay niya sa kanya noon. At sa isang sulok, sa isang simpleng higaan sa sahig, nakahiga ang isang lalaki. Payat na payat siya at may balbas, ngunit ang kanyang mamata, ang nga mata iyon ay eksaktong katulad ng kay Jun, punong karunungan at katalinuhan. Sino siya? Tanong ni Doña Isabel, pumasok sa garahe. Agad na tumalon si Jun at hinarangan ang lalaki gamit ang kanyang katawan. Huwag mo siyang takutin.
Dahan-dahang naksalita ang lalaki. Ako si Dr. Jose Santos, ang tatay ni Jun. Napahinga ng malalim si Doña Isabel. Alam niya ang pangalan na iyon, Dr. Jose Santos. Isang dating malamat na autoridad sa neurosurgery sa Pilipinas. 5 taon na ang nakakaraan, nasangkot siya sa isang malaking medical scandal sa Philippine General Hospital at pagkatapos ay nawala sa sirkulasyon. Siya ay biktima, nege paninira, nege maga kalaban, inaakusahan, nege medical malpractice, at sa huli ay binawi ang kanyang lisensya sa pagiging doktor. Lubusang nawasak ang kanyang buhay. Akalang lahat ay umalis siyang bansa o namatay sa pag-inom. Ngunit lumabas na nakatira lang pala siya sa basag na garahe na ito, nag-isa na nagpapalaki sa kanyang anak sa matinding depression at kahirapan. Siya ang nagturo sa akin, sabi ni Jun, nakatingin kay Doña Isabel. Iginihit niya ang meridian chart para sa akin. Sinabi niya sa akin kung saan itutusok at kung ano ang sasabihin para galitin ka, para may balik mo ang iyong fighting spirit. Ako ay kamay niya lang. Siya ang tunay na nagligtas sa iyo. Sinubukan ni Dr. Santos na umupo. Hindi kita personal na mapuntahan. Sabi niya ng mapait, hindi man lang ako makapasok sa iyong mansyon. Ako ay isang itinapon ng lipunan, isang walang silbi. Ngunit nakita ko ang iyong aksidente sa balita. Alam kong pangunahing paralisis ito. Alam kong makatulong ako, kaya ipinadala ko ang aking anak. Tahimik na tiningnan ni Doña Isabel ang ama't-anak na ito, isang henyo na nakatira sa basag na garahe, at isang matapang na bata na handang tiisin ang kahihiyan para sa kanyang ama. Gamit ang isang pirasoeng tira-tirang karne, iniligtas nila ang kanyang buhay, samantalang ang kanyang mga kaibigan ay ipinagkanulo siya para sa bilyon-bilyong kita. Kahit sa pinakamasakit na proseso ng rehabilitasyon, hindi man lang umiyak si Doña Isabel, ngunit ngayon ay bumuhos ang luha sa kanyang pisngi. Lumapit siya kay Dr. Santos at hinawakan ang kanyang payat na mga kamay. Hindi ka na itinapon, matatag niyang sabi. Simula bukas, ikaw ang magiging Chief Medical Director ng bago kong state-of-the-art Rehabilitation Medical Center. Kukuha ako ng pinakamagaling na legal team sa Pilipinas at tiyak na lilinisin namin ang iyong pangalan at ibabalik ang iyong lisensya. Ibabalik ko ang iyong buhay sa iyo. Lumingon siya kay Jun. Tungkol naman sa iyo, papasok ka sa pinakamagandang paaralan. Hindi ka dapat nasa lansangan. Ipinanganak kang maging isang doktor. Lumipas ang 10 taon. Ganap na gumaling si Doña Isabel Lim. Ang tungkot na dating sumuporta sa kanya sa pagpasok sa meeting room ay ngayon ay naging isang eleganteng accessory na nagpapakita ng kanyang autoridad. Ang Dr. Jose Santos Medical Center ay naging tanyag sa buong mundo. Ibinalik ang pag-asa, ang paglalakad sa maraming pasyente na idineklara ng walang pag-asa ang ibang ospital. At si Jun, na ngayon ay Dr. Jun Santos, ay nagtapos bilang valedictorian sa medical school at naging isang nagniningning na bituin. Paminsan-minsan, nakaupo sa kanyang maluwag at maliwanag na opisina ang chairman, tinitingnan ni Doña Isabel ang isang lumang litrato sa kanyang mesa. Sa litrato ay isang maruming maliit na bata na buong pagmamalaki na nakatayo sa harap ng kanyang luxury wheelchair. Iningatan niya ang litratong ito bilang paalala na ang kaligtasan ay maaring manggaling sa pinakahindi mo inaasahang lugar. Sa ilalim ngang pinakapunit na kasuotan ay maaring nakatago ang pinakadalisay na ginto at paalala rin sa sarili na kahit na ang buong mundo ay magsabing ang hindi, impossible, ang matatag na paniniwalang ang isang bata ay makakagawa pa rin ng pinakakahangahangang himala. Kung ang kwentong ito ay nakaantik sa iyong puso, paki-like at makomento ngang himala sa comment section. Kung naniniwala ka rin na ang kabutihan ay gagantimpalaan sa huli, paki-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay.